Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon at salamat at katatapos lamang ng ating fellowship kanina dyan po sa Eastwood, dyan po sa Libis. Salamat po sa ating pong mga kamanggagawa. Purihin ang Panginoon at napakabuti ng Panginoon sapagkat siya ang gumagawa ng lahat ng bagay upang tayo ay lubos na pagpalain ng Panginoon. Hallelujah! That's why today I speak blessing, I speak healing, I speak deliverance, at salamat nawa ay datnang kayo ng salita ng Panginoon ng puno-puno ng pag-asa. At ngayon pong gabing ito ay tayo po'y mag-aaral ng salita ng Panginoon. Opo, at bago po tayo mag-aaral ng salita ng Panginoon, ay pakinggan muna po natin ang awitin ito upang tayo ay lubos na mapagpala sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name
I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. Amen. Purihin ang Panginoon. That's why we speak the name of Jesus. Because there is no other name given under the heaven and earth but the name of Jesus. That's why our beloved countrymen, sa ating mga kababayan, wala po tayong ibang pag-asa kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa silong ng langit, walang ibang ibinigay na pangalan kung hindi ang pangalang Jesus. That every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah! That's why, sapagkat kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, ang sabi ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya, tayong mga nabibigatan at nagugulumihanan, at bibigyan niya tayo ng kapahingahan sa Mateo 11:28 hanggang 29. Kaya nga, mga minamahal, kung ano man ang mga suliranin sa buhay, ay iasa po natin sa Panginoon. At alam natin ang Diyos ay gumagawa na nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng Kanyang mga anak. That's why, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang pag-asa sa buhay na ito, sabi nga sa Hebrews chapter 11, verse 1, faith is something that we cannot see, but we believe. Yung ikang pananampalataya ay ang mga bagay na hindi nakikita, ngunit sinasampalatayanan. Hallelujah! Ito ang dahilan, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Kaya, iba po ang pananaw pagdating sa espiritual. Maraming tao ang nagsasabi na to see is to believe. But in Christ, we have to believe and you will see the miracle of God nowadays in your life. Kaya ikaw na nariyan ngayon, ano man ang ginagawa mo ngayon, ano man ang karamdaman, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, ikaw man ay may cancer, may arthritis, may rayuma, may sakit, ngayon pa lamang gagaling ka na ayon sa iyong pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang humihingi ay hindi dapat nag-aalinlangan, kundi sinasampalatayanan natin ang magagawa ng salita. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita niya na namumutawi sa ating labi. That's why there is power in the name of Jesus. I speak healing, I speak happy family in your life. Naalala nyo nung merong namamalimos sa harap ng templo at itong taong ito ay pinanganak na lumpo at alam sa buong bayan na ito ay pinanganak na lumpo. At nang ito ay namamalimos, nang si Pedro ay naparoon sa lugar na yon, ang sabi niya, palimos po, palimos po. Ngunit ang sabi ni Pedro, wala akong maibibigay sa iyong ginto o pilak. But in the name of Jesus Christ, rise up and walk. And did you believe na itong pinanganak na lumpo ay nakalakad at nagtatatakbo? Hallelujah! The same as we serve right now, the same Jesus. Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. That's why, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga pinagdadaanan sa buhay na ito, anumang mga problema, ang sabi ng salita ng Panginoon, tunay nga, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay dasalin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. At ang di malirip na kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso. Sa wakas, dapat maging laman ng ating isip ay ang mga bagay na totoo, marangal, kaibig-ibig, kaakit-akit. Isagawa natin ang lahat ng ating natutunan. At ang sabi ng salita ng Diyos, tandaan ninyo, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Ito ang dahilan, mga minamahal. Kahit na ano pa ang nakikita nating nangyayari sa mundong ito, matagal nang pinatiunan ng ating Diyos na ang ating Panginoon nang siya ay nakaupo doon sa bundok Olibo, nang siya ay tinanong ng mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? At kailan po ba ang mga wakas ng lupa?
Subalit ang sabi ng Panginoon, makikita nyo ang mga bagay nito at mga palatandaan. Maglalaban ang bansa laban sa bansa. Magkakagutom. Lilindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng iba't ibang salot. Ngunit ito'y mga pasipula pa lamang ng mga bagay na malapit ng maganap. Kaya nga mga minamahal, hindi katakataka na nakikita natin sa panahon natin ngayon. Marami po ang naglalaban na bansa, laban sa bansa. Maraming dumadanas ng iba't ibang earthquake sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga iba ay dumaranas ng iba't ibang mga kalamidad, kagaya ng mga salot na karamdaman, kagaya ng COVID-19. Subalit ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang mga hinirang, sa mundong ito, dadanas kayo ng kapagitian. Ngunit sa akin, ang sabi ni Jesus, ang dala ko ay kapayapaan, at tayo ay magiging managumpay. Kaya nga, we are born to be a champion. We are born to be victorious. We are overcomer. Kaya kapag nakipagkaisa tayo kay Kristo, anuman ang mga suliranin, anuman yung mga dinadanas mo, kapatid, kasama na yan sa ililigtas at tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. Yung totoo. Kasi kung tunay na kinilala mo si Kristo, ang pangako ni Kristo na ating Panginoon, makagagawa kayo ng mga bagay na ginawa ko at higit pa ang magagawa ninyo kung meron kayong pananampalataya. Kahit ang bundok ay kayang ilipat sa kabilang bundok sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga mga minamahal na kaibigan, ang sabi ng salita ng Diyos, tunay nga, huwag kayong mabalisa sa inyong kakanin, sa inyong iinumin, sa inyong daramtin. Napakaliwanag yan sa Mateo 6:25 hanggang 34. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ang mga ibon nga ay hindi niya pinababayaan, tayo pa kaya na kanyang mga anak. Kaya kung talagang kinilala mo si Kristo, huwag kang mabahala, sapagkat gagamit ang Diyos ng maraming uwak, kagaya ng panahon ni Elijah. Kaya ikaw na sumampalataya, ikaw na tumanggap sa ating kinilala mo si Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon, namuhay ka ayon sa kanyang utos, ayon sa kanyang kalooban. Ano po ba ang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon, di ba? Ang sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. At ang sabi pa ng salita ng Diyos, mahalin mo kahit ang iyong kaaway. Hindi lang basta mahalin, pakanin mo ang iyong kaaway. Sapagkat kung ang ibigin lang natin, mga minamahal na kapatid, ay ang mga umiibig sa atin, ano pang ganti? Kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon, mga minamahal na kapatid. So naalala nyo si Sakeo, di ba? Itong taong ito ay garapal at talagang siya ay kung maningil ng buwis ay talagang nanlalamang ng kapwa. Subalit nung nakita ng Panginoon si Sakeo, ang sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan at ako ay pupunta sa iyong tahanan. Si Sakeo ay tuwang-tuwa at galak na galak sapagkat sa kabila ng kanyang kasalanan ay tinanggap siya ng ating Panginoon. Kaya nung si Sakeo excited na umuwi ng bahay at doon ay pinatuloy niya ang Panginoon. At ang sabi niya, habang siya ay nagsasalita, umiyak si Sakeo. Ang sabi niya, Panginoon, kung ako man ay nakapandaya sa lahat ng aking dinaya, ibabalik ko sa kanila ng higit pa at 4 na beses kong ibabalik. Nawa ay, ito ay tularan ng maraming tao. Tularan ng ating mga leader. Opo. Sapagkat kung ganito ay kailanman ay hindi maghihirap ang ating bansa. Opo. Kaya nga kung makikita natin na itong isang araw ay napirmahan na ng ating mahal na Pangulo ang budget. No? At halos, kung makita ninyo, ang budget natin ay trilyon. Hello! Kung ang budget ng Pilipinas ay trilyon, walang dahilan upang merong magutom na mga Pilipino.
Sapagkat ilang milyon lang naman tayo. Kaya nga kung ang budget na ito ay magagamit sa tama, ay makatitiyak po tayo na tayo ay nasa mabuting kalagayan, no? At salamat at nakikinig ang ating kaibigan na si Pastor Lino, binabati natin si Pastor Lino, at si Governor Lito Calvo, binabati natin si kapatid na Pastor Lito Calvo, at makita tayo sa darating na January 18, So tuloy po tayo, mga minamahal. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kung talagang tayo ay pinananahanan ng salita ng Diyos, meron tayong pagmamalasakit sa ating kapwa. Inuuna natin ang kapakanan ng iba. Kagaya natin bilang mga pastor, mga bishop, mga manggagawa, hindi dapat ang sarili natin ang ating inuuna. Dapat unahin natin ang kapakanan ng iba. Amen? Sapagkat kung inuuna natin ang kapakanan ng iba, tunay na nasa atin ang Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ano man ang ginagawa mo sa iyong kapwa, ay pagpapalain ka ng Panginoon. Kagaya nitong ating kaibigan na si Doc Mel Indactivo. Ang ating kaibigan na siya po ay talagang advokasya ng tamang disiplina. At ito ang dapat bilang mga tagasunod ni Kristo. Ipinapalaganap ang tamang disiplina. Kasi kung ang bawat Pilipino ay may tamang disiplina, ay nakakatuwa, no? Tignan nyo, mga minamahal na kapatid. Ang mga Pilipino pagka nasa ibang bansa ay meron tamang disiplina. Di ba? Lalo na sa Singapore, sa Saudi, o sa iba-ibang bansa, hindi sila nagtatapon ng balat ng candy dyan, o dumudura, o gumagawa ng ilang loitering. Pero nakakalungkot sa ating mga kababayang Pilipino, mismong sa ating sariling bansa, karamihan, hindi naman lahat, sa mga Pilipino ay walang pakundangan. No? Di ba? Nakalagay na dyan sa, bawal umihi. Doon pa umiihi. Kaya umiihi, kaya pumapanghi ang ating kapaligiran. Di ba? Parang mga aso, kung saan-saan na lang umiihi. Hindi naman tayo aso, di ba? Meron tamang paraan, meron tamang pag-ihi. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit pumapanghi ang kapaligiran. Sapagkat saan man, dyan sa EDSA o kung saan man, ay sa Commonwealth, marami pong kung saan-saan na lang umiihi. At kung saan-saan na lang nagtatapo ng basura. Kaya nga, mahalaga ito, no? Kaya mahalaga yung advokasya ng tamang disiplina. Do po. At ang tamang disiplina, dapat nasa tamang kaalaman. At ang tamang kaalaman ay nasa salita ng Panginoon. Kaya nga, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Kung paano tayo dapat mamuhay, ang sabi ng salita ng Diyos, mamuhay tayo ng matatalino, hindi ng mga mangmang. Sapagkat pasama na ng pasama ang panahon. Di ba? Sabi sa ikalawang Timoteo 3:1, ano ang mangyayari sa mga huling araw? Ay talagang ang mga huling araw mababatbat na kahirapan. Di ba? Magkakaroon ng paglalaban ng bansa at ang mga tao ay walang pakundangan sa kanilang magulang. So bago po natin ay magbabalik po tayo, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, at tayo po ay makinig muna muli ng ating awitin at salamat sa Panginoon sapagkat siya ang gumagawa ng lahat ng bagay, pagkat tayong lahat ay mahal at ibig ng Panginoon. Amen? So pakinggan muna po natin ang magbabalik po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence.
I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Yes, it is. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, and we declare it now. Your name is life. Break every stronghold and shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain. Okay, nagbabalik po tayo muli sa ating pong live programa at binabati natin si Reverend Tim, at salamat, magkita tayo sa Thursday. Pastor Tim ng Apostolic, binabati natin si Apostol Felix de Ramos at si Kuya Alex at ang iba pa nating mga kasama dyan, si Pastor Dennis ay binabati po natin. Si Pastor Edgar, binabati natin all the way. Nasa Europe. At salamat sa Panginoon at maging si Jethro. Jethro, salamat Brother Jethro, at salamat sa iyong pagsubaybay. At muli ay binabati natin si Doc Mel Indactivo, ang ating kaibigan na isang profesor, at si Governor Lito Calvo ng PM Connect. So binabati natin ang lahat ng mga taga PM Connect at ang prayer works, at salamat. Kanina ay nandyan ako sa Eastwood, dyan po sa Libis, dyan sa Kabalen, kasama si Madam Victoria. Binabati natin ang kanyang kabutihan at patuloy kang pagpalain ng Panginoon at sumagana ang iyong buhay palalo. Salamat sa Panginoon at patuloy nating idalangin ang ating gawain at patuloy yung ating mga pagmimigay para po sa tulong dyan po sa mga kabataan at lalo na po sa mga solo parents. So batiin natin si kapatid na Lourdes, Lourdes, salamat. At dalangin natin maging ang Barangay Cruz Naligas. Purihin ang Panginoon. Binabati natin ang lahat ng ating mga barangay official dito po sa ating barangay. So balik po tayo sa ating pong tinatalakay, mga minamahal. Sapagkat sa mga huling araw na ito, mga minamahal, hindi katakataka na marami tayong nakikita na mga kabataan. No po? Sapagkat, alam mo, ang sabi ng salita ng Diyos, ay talagang iba na ang panahon ngayon. Di ba?
Kaya nga, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sapagkat ang sabi ng ikalawang Timoteo 3:1, sa mga huling araw, ang tao ay magiging makasarili, mayabang, mapangalipusta, walang galang sa magulang, walang mga katutubong pag-ibig. Ito ang iba-iba na ang nakikita natin ngayon. Kagaya nga po ng mga kabataan ngayon na nakikita natin na ang iba, hindi naman lahat ay hindi na marunong sa kanilang paggala sa kanilang magulang. Kagaya nga sabi ni Jose Rizal na ating pambansang bayani, ay ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Subalit mga minamahal, dapat ay kung nabubuhay man ang ating pambansang bayani, maaaring ang tunay na Kristiyanong kabataan ang pag-asa ng bayan. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Kaya nga, dito makikita natin iba't ibang mga suliranin ng ating lipunan. Ang suliranin sa droga, ang suliranin sa alak, at suliranin sa iba't ibang mga bisyo. Kaya nga ito ay hindi natin biglaang maiaalis. Subalit kung ang tao ay makakapakinig ng salita ng Diyos, kusa siyang mawawala ng gana sa kanyang mga vices. Bakit? Kasi po mga minamahal, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat na mamuhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, kanina sa ating binasa, na huwag tayong mabalisa sa ating kakanin, sa ating iinumin. Kung ang mga ibon nga ay hindi niya pinababayaan sa Mateo 6:25 hanggang 34, tayo pa kaya na kanyang mga nilikha? Kaya maliwanag ang sabi sa Mateo 6:33, hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay ay idaragdag sa atin ng Panginoon. Kaya kapag hinanap natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, saan natin matatagpuan mga minamahal? Sa kanyang mga salita. Sapagkat ang sabi sa 1, at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Pag itinaas natin sa 14, at nagkatawan tao ang salita. Kaya nga mga minamahal, mga iniibig, hindi natin dapat patigasin ang ating puso sa pakikinig, sa mga paanyaya, sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat magbibigay ito sa atin ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga mga minamahal, mga iniibig, mga mahal sa buhay, ay mahalaga po na maging prioridad natin, lalo na po ngayong unang buwan ng taong 2025. Kamusta na po ang inyong prayer life? Kamusta na po ang inyong pagbabasa ng banal na kasulatan? Kung talagang mahal natin ang Diyos at sinasabi nating mahal natin ang Diyos, hindi tayo nagpapabaya. Sapagkat ang sabi sa Hebrews chapter 10, verse 25, at huwag natin pabayaan ang pagkakatipon. Yamang alam natin malapit ng maganap ang mga bagay. Kaya bilang mga anak ng Diyos, bilang mga tagasunod ni Kristo, ano ang tagubili ng ating Panginoon? Ang sabi niya, humayo kayo! Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Turuan niyo silang sumunod sa akin. Ang sabi ng Panginoon, at tandaan ninyo, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya mga minamahal, salamat at si Pastora Banji ay kasama natin. Hello, Pastora Banji. At ikaw ay kasama, at salamat at binabati natin ang mga taga PM Connect muli. So, balik tayo po sa ating pinag-aaralan. Kaya nga mga minamahal, pagka inuna natin ang Panginoon, uunahin din niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kapag prioridad natin ang Panginoon, di ba? Ay tunay nga na tayo ay higit na pagpapalain ng Panginoon. Kaya nga mga minamahal na kapatid,
Alam nyo, sa buhay na ito, wala po tayong ibang maaasahan sa buhay na ito. Lalo na po sa mga huling araw na ito. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Maraming iba't ibang mga prediction, maraming iba't ibang mga hula. Subalit, kapag nasa Panginoon ang buhay mo, meron kang kasiguruhan. Hallelujah. That's why, mga minamahal, sa mundong ito ay tunay, do not love this world or anything in this world. If you love this world, the love of the Father is not with you. At ang sabi ng James chapter 4 verse 4, if you are making friends with this world, you are an enemy of God. Hallelujah. That's why, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Daniel chapter 2 verse 44, and God of this heaven will set up the kingdom. All the kingdom of this world will be destroyed, but the kingdom of God will remain forever. Hallelujah. Bakit po natitiyak natin na ang lahat ng kaharian ay magugupo, ngunit ang kaharian ng Diyos ay mananatili magpakailanman? Maliwanag yung sinabi ng salita ng Diyos eh. Kapag ka mananalangin kayo, Our Father in heaven, hallowed be your kingdom come, your will be done. And where is the kingdom of God? The kingdom of God is already within you. The moment you accept our Lord and Savior Jesus Christ, as you live a holy life, you are already a temple of God. Because the temple of God is not made, hindi po ginawa ang templo ng mga bato, ng mga simento, ng mga kahoy, kundi ang templo ng Diyos ay ang katawan natin, mga minamahal. Sapagkat ang naninirahan ng Diyos sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. Kaya nga, mga minamahal, mahalaga na bilang mga kawangis ng Panginoon. Alam niyo kung bakit gano'n na lamang ang inggit ng demonyo, gano'n na lamang ang kanyang pagsisidhi na tayo bilang mga tao ay agawin mula sa Diyos. Sapagkat itong diablo ay talagang ang naparito para manggulo, mangwasak. Hello? Puro si Kristo na ating naparito para bigyan tayo ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Balikan natin ang original plan of God. So sa mga nag-aaral ng teologo, sa mga nakikinig po ngayon, what is the original plan of God for mankind? So balikan muna natin ang paradise o ang Garden of Eden. Ano ba ang plano ng Diyos sa Garden of Eden? Nang nilagay niya ang tao, ang unang tao, si Adan at si Eva, ay nilalang niya muna ang lahat ng pangangailangan. Inuna niya ang lahat ng mga pangangailangan ng tao. Nariyan ang dagat upang makuna ng mga isda. Nariyan ang lupa upang makuna ng mga gulay. Nariyan ang mga iba't ibang mga klase ng hayop upang pagkunan ng anumang mga bagay na pwedeng kainin ng tao. Sa kanya nilalang ang tao. At ang original plan ng God sa tao, unang-una, hindi tayo dapat nagugutom. Kasi kumpleto na nga eh. Kumpleto na doon sa Garden of Eden eh. Hindi mo na kailangan pa pumunta ng palengke para mamili. Pag wala kang pera, hindi ka bibigyan. Pero doon, nung panahon ng halaman ng Eden, available lahat ng pagkain doon. Kaya hindi tiyak magugutom si Adan at si Eva. Nagtataka naman ako dito kay Adan at kay Eva eh. Ang daming pwedeng kainin. Ang daming pwedeng sundin. Nilabag pa ang salita ng Panginoon. Pinagbawalan na yung pa ang ginawa eh. Di ba? Kaya nawala ang pangako. Napunta sa sumpa. Imbis na pangako, sumpa ang dumako sa tao. Bakit? Dahil sa pagsuway. Dahil walang disiplina. Pagka walang disiplina, ano ang darating? Hindi pagpapala, sumpa. Kaya kung ang tao ay susunod kay Kristo, kung ang tao ay mayroong pananampalataya, blessing after blessing. Hallelujah! Ano pa ang sabi? Ano pa ang plano ng Diyos doon sa Garden of Eden?
Sa Garden of Eden, mga minamahal na kapatid, hindi ka na magugutom, hindi ka magkakasakit, walang sakit doon. Sa Garden of Eden, hindi kailangan ng mga doktor doon, hindi kailangan ng mga medisina doon. Bakit? Sapagkat hindi kailanman magkakasakit ang tao doon sa Garden of Eden. Bakit? Sapagkat merong buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Walang kamatayan doon sa Garden of Eden. Ha? Kasi may buhay na walang hanggan. Pangatlo, di ba, bukod sa hindi magugutom, hindi magkakasakit, yun nga po, walang kamatayan. Hindi tayo mamamatay. Sapagkat doon ay mayroong buhay na walang hanggan. Kaya ano ang binayaran ni Kristo? Doon sa krus ng Kalbaryo. Binayaran ni Kristo, inalis niya yung kamatayan. Maaaring itanong po sa akin ng mga nakikinig po ngayon, Bishop, namamatay pa rin naman ang mga tao. Anong sinasabi mong inalis ni Kristo ang kamatayan? Ay hindi mo ako naunawaan sa ibig kong sabihin, mga minamahal. Ang sabi ni Jesus, wala nang kapangyarihan ang kamatayan. Nang namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya na. Kaya nga sinabi niya, it is finished. Kaya, mga minamahal, bagamat mamatay ang ating katawang panlupa, tinitiyak ng salita ng Diyos na tayo ay bibigyan niya ng isang katawang panlangit. Hindi ba iyon ang ating pinakakatamasa sa buhay na ito? Bakit? Pagkat alam natin, mas maganda ang buhay na inaalok ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sabi ni Jesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming mansyon. Na ipaghahanda ko kayo ng silid na matutuluyan. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, hindi lamang po isang alamat o isang kwento ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y tunay na pangyayari. At ito'y tunay na lulutas sa problema ng sangkatauhan. Winasak niya na ang kamatayan. Kaya talo na ang demonyo. Wala na siyang magagawa sapagkat ang mga nanalig kay Kristo, tiyak na mabubuhay na magmuli. Tiyak na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba sabi ng salita ng Diyos? Sa John 3:16, For God so loved the world. Balikan natin yung salitang love the world. Mahal na mahal ng Diyos ang tao. Ano ang ginawa niya? Ipinadala niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, paano natin matatanggap ito? Paano tayo makakaroon ng benepisyo sa ating pagkilala kay Kristo? Hindi lamang sa isip, ilagay natin sa puso, pakinggan natin ang kanyang aral, sapagkat hindi naman dapat tao ang pinakikinggan. Hello? Amen? Anong sabi ng salita ng Diyos? Mga minamahal na kapatid, anong sabi ng Ama? Pakinggan ninyo ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Sa makatid, kapag hindi natin pinakinggan ang Kristo, ang Panginoong Yesus, hindi tayo kailanman makararating sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through His Son. Kaya nga mga minamahal, dapat maliwanag sa atin. Ano ba ang Kristong ito? Sino ba si Jesus? Ano ba pagkakakilala natin kay Jesus? Unang-una, si Jesus po, hindi po siya Santo Niño. Hello? Si Jesus po ay malaki na. Hindi po siya yung sinasabi nilang Santo Niño. Wala po sa Biblia yan. Yan po ay imbento lamang ng tao. Anong Santo Niño? Meron ka bang mababasa ng Santo Niño? Sa Biblia? Wala po eh. Wala eh. Ang iba, sinasabi pa, si Jesus na Nazareno. Hindi po Nazareno. Si Jesus po, yung iba, akala ang apelido ni Jesus, Nazareno eh. Alam nyo, yung Nazareno, hindi po yan apelido.
Ang Nazareno po ay lugar po yan, Nazareth. Hello? Amen? Kaya nga, mahigpit eh. Huwag kayong magagalit ha. Sinabi nga ng Biblia huwag kayong sasamba sa mga ribulto, sa mga imahen, sa Exodus, chapter 20, di ba? Di huwag kayong magkakaroon. Kaya kahit sabihin nyo pang hindi kayo sumasamba dyan, sabi ng Biblia, ni magkaroon, ayaw ng Diyos. Bakit? Ano bang hinahanap ng Diyos na pagsamba? Mabuti, Biblia ang ating tanungin. Sa John chapter 4, verse 23 to 24. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay Espiritu, at ang lahat ng sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang hinahanap ng Diyos na karapat-dapat na pagsamba. Ano ang hinahanap ng Diyos na karapat-dapat na pagsamba? Yung pagsamba. Kahit hindi mo nakikita, wag natin gayahin si Tomas. Anong sabi ni Tomas? Abay, maniniwala lang ako na nabuhay muli ang ating Panginoon. Kung makikita ko yung sugat na pinagpakuan sa kanyang kamay. Nagpakita sa kanya ang Panginoon. Tinawag siya, Tomas, halika. Huwag kang hindi maniwala. Kung hindi maniwala ka, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Anong sabi sa kanya ng Panginoon? Mapalad ang sumasampalataya kahit hindi ako nakikita. Kaya hindi kailangan may nakikita para sumampalataya ka. Anong ginagawa ngayon? Papahid mo pa doon sa ribulto. Papahid mo yung panyo mo, maalikabok yun. Magkakasakit ka pa niyan, mga minamahal na kapatid. Kung ang nagpahid doon, may hika, may sipon. Tapos nagpahid ka rin doon, pupunta sa'yo yung virus. Di ka ba nag-iisip? Hello? Kaya nga mga minamahal, ang Diyos sa Espiritu, dapat sasamba tayo sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sa kasinungalingan. Hello? Amen? Kaya nga mga minamahal na kaibigan, hindi namin layunin sakta ng kalooban ninyo. Kung hindi ang layunin natin ay ihayag ang katotohanan. Basahin ninyo ang mga sulat ni Rizal sa El Filibusterismo, sa Noli Me Tangere. Alam nyo ba si Rizal hindi nangungumpisal? At alam nyo ba si Rizal hindi naniniwala yan? Kasi nga tinawag nga siyang irehe. Pagka tinawag kang irehe, ibig sabihin kalabang ka ng Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Yan ang ating pambansang bayani. Mabuti kayo na magbasa sa mga sulat ni Rizal, sa mga kadalagahan sa Malolos, sa mga sulat ni Rizal sa El Filibusterismo, sa Noli Me Tangere. Hindi ba sinong kalaban ni Rizal doon? Mga minamahal na kaibigan. Hindi ba si Father Damaso? Huwag kayo magalit sa akin. Yan po ay nakasulat. Nasa history po yan. Magbasa po kayo ng El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Doon yung matutuklasan kung bakit gano'n na lamang ang pagtuligsa ng ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. Kaya balikan natin, mga minamahal na kapatid, ang tunay na pagsamba, ang sabi sa Roma, sa Kapitulo 12, sa talatang 1 hanggang 2, ano ang karapat-dapat na pagsamba? Ang sabi ng salita ng Diyos, ialay ninyo ang inyong buhay, isang banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa atin. Yung namumuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi marami ngayon, nagpalit lang ng relihiyon, hindi naman nagpalit ng ugali. Hello? Ba? Pwede ba naman yun, naligo ka, nagpalit ka ng damit pero hindi ka naligo? Parang hindi pwede yun, di po ba? Pag nagpalit ka ng damit, dapat naligo ka. Kasi kung naligo ka, hindi ka naman nagpalit ng damit, parang ganun pa rin yun. Mabaho ka pa rin. Kaya nga mahalaga, kapag ka naligo ka, dapat magpapalit ka rin ng damit. Ganun din yan. Marami kasi nagpapalit lang ng relihiyon, pero ganun pa rin ang ugali. Hindi tayo makikilala sa mga bunga, ang sabi nga ng salita ng Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, mahalaga po na tayo po ay patuloy, na maglingkod sa ating. Magpapalit po tayo, pero batiin muna natin si Pastor Joel. Pastor Joel, salamat Kanina kasama ko si Pastor Joel. Diyan sa Eastwood. Salamat sa Panginoon
Salamat sa iyong pagsubaybay sa ating programa dito po sa Thy Kingdom Come, at ang ating tinatalakay ang ating pag-asa sa buhay na ito. Pero bago po yan mga minamahal, ay tayo po muna ay patuloy na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. Magbabalik po tayo. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, Kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Sama-sama tayong manalangin sa Diyos. Ang iyong kapangyarihan, iparanas mo sa amin ang hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ka, O Diyos, dakila ang iyong ngalan. Okay, purihin ang Panginoon. Nagbabalik po tayo. Purihin ang Diyos sapagkat iparanas. Nawa ay maranasan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng tumpak na kaalaman. Alam niyo po mga minamahal, alam niyo, madaya ka na sa pera, huwag ka lang madaya sa pananampalataya. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa unang Juan 4:1, subukan ninyo ang bawat espiritu kung sila ay sa Diyos. Sapagkat marami ang mga bulaang mangangaral at bulaang Kristo.
Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal, sa Mateo 7:21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon. Marahil marami ang magsasabi, Panginoon, sa pangalan mo, nakapagpagaling kami. Sa pangalan mo, nakapanghula kami. Sa pangalan mo ay bumuhay kami ng mga patay. Ito, ginagamit din ang pangalan ng Panginoon. Ngunit ano ang sabi ng salita ng Diyos? Ang sasabihin sa kanila ni Kristo, kailanman na hindi ko kayo nakikilala, kayong mga manggagawa ng katampalasan. Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang paglilingkod sa Panginoon ay meron pong pagbabago. Sabi nga ng salita ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, kinakailangan maipanganak na muli. At nagtanong si Nicodemo, paano bang maipapanganak na muli? Kinakailangan ba na bumalik kami sa tiyan ng aming ina upang maipanganak na muli? Anong sagot sa kanya ng ating Panginoon? Guro ka pa man, hindi mo alam. Kinakailangan maipanganak sa tubig at sa Espiritu. Kaya ang tunay na mga anak ng Diyos ay nilinis na sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ito ang dahilan kung bakit naparito si Kristo. Sabi nga, for unto us a child is born, and the Word became flesh, and dwell among us. Ang ating Panginoon ay hindi na babalik para ipako muli. Hindi na siya babalik upang ipanganak pa uli. Hindi na siya babalik para mahirapan, magdusa. Babalik na ang ating Panginoon. At sa lahat ng nakinig ng aral niya, lalo na ang mga sinabi ng banal na kasulatan. Ano ang aral ni Kristo, mga minamahal na kapatid? Ang aral ng pagpapatawad. Ang aral ng pagpapakumbaba. Ang aral ng pag-asa. Ang aral ng pag-ibig. Ito ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tunay ka, kung tunay na sinampalatayanan mo si Kristo, tiyak, ikaw ay pagpapalain ng ating Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Patuloy po tayo sa diwa ng pananalangin at kung meron po kayong tanong, meron po kayong comment, ay mag-comment po kayo dyan sa ating pong comment section. I-PM nyo po ako, mga minamahal na kapatid. At sapagkat sama-sama natin pag-aralan ang mabuting balita ng kaligtasan, mabuting balita ng pag-asa. Sapagkat ito ang dahilan kung bakit naparito ang Kristo, ang Panginoon. So sa mga nagtatanong ay maaari po kayong sumadya sa ating pong bahay dalanginan tuwing araw po ng linggo, alas 8 ng umaga at alas 10 ng umaga. Sa Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church, dito lamang po yan sa Cruz Naligas, sa Diliman, Quezon City. At sa mga ibig po na sila ay magkaroon ng sa mga magbabalak na magpakasal ay kayo po ay makipag-ugnayan po sa inyong abang lingkod. Ano po? Tayo po ay meron po tayong marriage and family life consultant, no? Services, mga counseling para po sa mga nagbabalak mag-asawa at para po sa mga nais magpakasal, sa garden man, sa resort, sa clubhouse, sa restaurant o kung saan man, ay atin pong welcome po kayo. Kontakin nyo lamang po ako. Ano po? At atin pong tayo po ay maligaya na maglingkod para po sa inyo. So mga minamahal na kapatid, patuloy po tayo sa atin pong meron din po tayong Bible School. Ano po? Yung ating pong Kingdom New Life Theological Seminary. Meron po tayong 6 months intensive training. No po? Sa mga nag-iibig na maging manggagawa ng Panginoon, welcome po tayong lahat na tayo pong lahat ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya mga minamahal, sapagkat tayo po ay malaya na, sapagkat tayo ay pinalaya na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon.
At bago po tayo pansamantalang magpaalam, mga minamahal, tayo po ay dumako sa pananalangin. I speak happy family, I speak healing right now in the name of Jesus. Father, we thank you, Lord, pagpalain mo siya na nakinig at nanood ngayon by a live streaming through social media. Salamat po at nakararating ang iyong mga salita sa mga tahanan. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang pangako mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, pagpalain mo siya na nakinig at nanood ngayon. Pagpalain mo ang kanyang buhay, pagpalain mo ang kanyang kalusugan, pagpalain mo ang kanyang pamilya, pagpalain mo po at naway datnan siya ng salita ng Diyos na nasa mabuting kalagayan. And thank God sapagkat sabi mo, Panginoon, tunay nga, huwag kaming mabalisa sa anumang bagay. Sa halip ay dasalin namin ang lahat ng ito. Lord, pagpalain mo po ang bawat pamilya ng Jesus Christ Thy Kingdom Come Church, ang mga kapamilya namin sa CBMC, ang mga kapamilya sa CCL, sa Philippine National Prayer Breakfast, at sa iba't ibang mga pastoral movement, sa PM Connect, sa Prayer Works. Salamat po sa Monday Mana. Thank you, Father, O God. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Pagpalain mo rin ang aming mga kapatid mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa mga kapatid po namin sa Amerika, sa Canada, sa Europe, sa Asia, sa Singapore, sa Malaysia. Salamat po, Diyos, patuloy namin kinikilala, sapagkat sabi mo, if my people are called by my name, shall humble themselves, and turn from their wicked way, I will forgive and heal their land. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Dahil nga po tayo ay malayang-malaya na. Malaya na po tayo at malaya tayo magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. To God be the glory. Purihin ang Diyos. Malayang-malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Tunay na tayo ay malayang-malaya na sa sakit at karamdaman. Sa anumang problema ay tayo ay malayang-malaya na. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa mga kaibigan natin na nakiisa sa ating programa ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Naway sumating lahat ang pag-ibig ng Ama at ang pakikipagpisa ng Anak at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. To God be the glory. Malayang-malaya. Malaya ka na. Malaya ka na, kapatid. Malaya ka na, kaibigan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen.